sa imong pagabuhaton karon. Dalayon ka nga Dios, salamat kay ang ikaw mag-minister sa matag usa ka mga kasing-kasing in Jesus name, amen. Okay, malipot mo. May gabi pag-usap. Salamatan ko na ako ang Ginoo kay ako diri. Kiti akong ulo. Lain akong ibatok sa akong lawas. Tas init akong ulo. Kagaina na mabukat. Maragtaas ako busy. Pero salamat sa Ginoo. Gitawag ko ni Mama nagigda na ako kay di na sakit akong ulo. Pero salamat kay naman si Richard siya. Ato na dito eh. Kung mahayang ko tayo, imura ko. Ato. Imura ko. Kanang ako aton. Lagi na may gamay diri nga ingkuranan. Gumalipong na ko, ingkod ako. Okay, James 1:16 to 27. Naguna siya diri sa verse 16, do not be deceived, my brothers. So atong makita diri sa James 6, verse 1, chapter 1, nga hisgutan ni James. So kani si James, kuha siya kaning, dili siya ang James the Apostle ang nagsulat ani, kundi si James ang igsuon ni Jesus. O siya ang nagdala sa first church sa Jerusalem, si James. Siya kibali ang pangulong pari sa ano time. So ang iyang hisgutan gid ani, ang iyang sulatan ang 12 tribes nga nag-scatter abroad. So siya ang kaning nagsulat ani James, ang brother ni Jesus. So nag-warn siya diri sa verse 16 about deception. Gi-remind niya nga ang trabaho sa kaaway mao ang pagdala og duda, kanang bitang magdala og doubt sa pulong sa Ginoo, sa atong kasing-kasing ug atong hunahuna. Nga diha na dayon usugod og question ta kung ang Ginoo nahigugma ba gyud sa ato. Ug kani nga buhat sa kaaway na gibuhat niya or nabuhat niya sugod pa sa sinugdan o active pud siya karon nga namuhat sa pagpangilad sa mga katawhan sa Dios. Kaya ang iyahang i-deceive, dili man ang iyahang kuan, ang iyahang kaubanan, kundi ang iyang i-deceive ang katong iyang mga kaaway. So kaaway ni Satanas ang anak sa Dios. Ang anak sa Dios kaaway ni Satanas. So diri sa Genesis 3:1, makita na ito, mabasa man natin sa Genesis, nga ni ana ang Ginoo nga dili mo kaon sa prutas, naay gibili nga prutas tungod kay, or dili mo kaon, dili mo hikap, tungod kay mamatay ang tao kung ang unang tao. Pero sa Genesis 3:1, ang una nga gibuhat sa kaaway is niingon siya, nisulti siya ani, did God actually say? So naghatag siya og shadow of doubt sa tao. Kaya naman siya nga, gisulti ba gid sa Ginoo? So wala iyang unang gi-attempt. Then, paghuman, ni-inject na dahil siya og doubt. Gi-inject niya ang doubt sa kasing-kasing sa pang-ib kung tinuod ang pulong sa Ginoo. So naadili sa 3:3, Genesis 3:3, niingon siya sa babae, Genesis 3:3, niya na din siya o nga, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat. So ang serpent sa 4, niingon na din siya, you will not surely die. So ay katulo, so makita na ko din nga, una, nagputang siya og doubt sa tao, human nakigistorya siya sa babae, wala gusto sa ato nakigistorya sa kaaway. Then, ikatulo, iyahan na dayon gi-deny ang pulong sa Ginoo. Kaya niingon man siya diri, for God, you will not surely die. Pero niingon ang Diyos ani before sa mga verses, you will surely die. So iyahang gi-deny, iyahang i-contradict ang pulong sa Ginoo. So ang sin diri mao na ang deception mag-start, i-open sa kaaway ang doubt sa atong heart. Human, makikconvert siya sa ato, makikistorya. Di nato na mabantayan, pero makikconvert siya, kanang i-convert siya sa babae. Ang ikatulo,
mo contradict, muhatag na siya o contradiction or denial sa Word of God. So, mo na siya ang iyang buhaton. So, mo na, gi-remind ka din ni James nga, do not be deceived. Dili ta magpailad. Ang deceived, no? Ilad, no? Sa Bisaya. Oh. Do not be deceived, my brothers. Then, sa verse 17, naingon tayo siya, sa verse 17, every good and perfect gift comes from above, comes from heaven. So, every good and perfect gift comes from God. So, ako pangutan ang dili, is James saying nga, painful stuff, ang mga sakit ng mga panghitabo, dili gikan sa Dios? Kung ato ipangutana, is James saying here nga, all painful stuff never comes from God? Pero makita na ito ang absolute truth ani, nga every good and perfect gift comes from God. Ang problema lang kay naatay different opinion on God's definition of good. Dahil ang akong opinion ba sa definition sa Diyos sa pagka-maayo of good. We differ with God's definition sa atong definition. We differ with God's opinion sa definition on what is good. Ang example ani sa Hebrews 12:1. Sa Hebrews 12:1, sa akin na lang, sa akong Bible. Teka, hindi na akong Bible. Hebrews 12:11 day. Hebrews 12:11. Naingon siya, now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained. Sa kuanan sa NIV, nga translation, discipline. Ang kaning word nga chastening. So, kaning peaceful fruit of righteousness, maayo ba siya? Maayo siya sa ato. Peaceful fruit of righteousness. So, giunsa man day, good ni siya. Pero how does peaceful fruit of righteousness o ang good and perfect gift moabot sa atong kinabuhi? So, it comes by discipline. It comes by discipline. Nga, the good that God brings into our lives, which is the peaceful fruit of righteousness, painful siya, kailangan isulat man diri. Painful. When the Bible says that every good and perfect gift comes from above, dili siya pasabot nga it always been good. Or define na to nga always good. And many Christian struggles sa kadalihan. Muli sa kuhaan, ginhawag sa. Pwede ko siya. So many Christians will struggle, ani. And then we are prone to the voice of the enemy. When I'm going to a painful situation, circumstances, we don't want sa atong life. Daghang tao mga dili maayo maabot sa akong kinabuhi, dili na nato gusto. Kaya ang atong gusto katulang maayo sa atong pananaw. Pero ato gidundumon nga naay mga butang nga naay mga butang nga gitugot sa Ginoo nga dili maayo, pero makadala na siya ug maayo sa atong kinabuhi. So mo na siya, every good and perfect gift comes from God. But muna sa panahon sa kalisod, panahon sa mga sirkumstansya, ang atong buhaton is to trust God that He is doing something good out of the bad we see. Ang nakitaw ka lang, tanaw na po siya, dili maayo, pero wala ta kasayod nga ang Diyos dahil nagbuhat og maayo ana ang mga sirkumstansya o ana ang mga painful na mga circumstances. Then sa verse 18, James 1:18, of his own, isa lang. Tatala, ilan ako na may ginili.
sa verse 18, of his own he will brought us forth by the word of truth, that we might be the first fruits of his creatures. So ang first fruits of his creatures, kaning verse, God is giving us, kining nga verse, naghatag ka na itong idea na God is forming in us the life of Christ. Ang atong purpose, God knows, we know nga ang purpose ni God in saving us is to form Christ in us. O ang to form Christ in us, na siya molding o shaping. O kining molding o shaping na process, painful gid siya, o hard, o causes siya o struggle. Pero it is good and it is a perfect gift, kaning molding and shaping. Kaya mo gini ang desire sa Ginoo nga to form Christ in us. Mo na bitaw nga gibutang niya diri nga mahimo tang first fruits of his creatures. Kaya ang idea ani himuon ta niya nga mahisama sa iyang anak. And then we struggle. Many times kung naay mga pain, hardship, struggles in life, maglisod ta. Nga naman, because we only focus on the things that is in front of our eyes. Sa'y makafocus ta sa mga butang na atubangan sa atong mata when going through hard times. Kung di na ito makita, kung unsa ang pagpamuhat sa Diyos. Then sa verse 19, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Sa NIV version ani, be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Mo ni ang word ni God sa ato tanang karong kagabihan. Nga naman, nga naman ang kinahanglan ta slow to listen, slow to speak, o slow to become angry. Okay, sa verse 20, for the wrath of man, ang kasuko sa tao, does not produce the righteousness of God. So, mo kung giingon na ako gaina sa verse 18, gusto i-accomplish ni God sa atong kinabuhi ang pag-form ng Christ sa ato. So, mo ni siya ningon siya, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. So, ang anger, dili na siya maka-accomplish sa pag-form sa Ginoo sa ato into His Son, into the image of His Son. Pero ang kaning kasuko, maka-interfere na ni, maka-block, mahimo siyang block sa buhaton sa Ginoo. Ang akong kasuko, dili maka-accomplish sa righteousness nga gi-desire sa Ginoo. Kabuluta, tanan, nga ang pagkasuko, mas dali ra kaysa dili masuko. Tanaw lang taon, sa una sa gimakutanaw ang teleserye, no? Ganang kontrabida, daghay masuko. Umalipay pag yun ang kaning naghimuan na nga soap opera kung maapektuhan ang tao na masuko. Pasabot, ang kanadang role niya iyang gidala, effective. Kaya nasuko man ang mga tao. Wala makita na ito ba, grabe kung ano, grabe ang kalibutan. Gusto nila, gusto sa kalibutan na masuko ang tao. Masuko, pero ang Biblia ngayon nga, dili na masuko, slow to become angry. Kaya nga naman, it will not accomplish or produce the righteousness of God. So, sa hapon, nanotag news, kung napunta news karon kay, kung buta na news, di mo ko makaampo sa kaning mga officials, kaya dali na punta masuko sa atong mga elected officials, political leaders, dali na masuko. Tanaw ta og TV, masuko na dahil tanong. Muna siya nga, gipahipalo or gi-remind sa ato karon nga dili ta slow to speak o slow to wrath. So dili ta masuko. Ang kaning righteous anger wala gid sa ato kay dili man ta matarong. Ang righteous anger sa kang Jesus sa gitna. Muna gibutan dili sa Biblia. Suko si Jesus pero righteous ang iyang pagka-angry. Ang ato selfish man sa pagkasuko nato. So mo nang walay righteous anger sa ako, Asel's anger. So sa verse 21, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness
meekness, the implanted word, which is able to save your soul. So naikuha dili ka action word. Una is put away all filthiness and overflow of wickedness. It's another way of saying nga what is going on in the world is not something we have to embrace, but we have to put away all worldliness in us. Muna siya, put away all filthiness and overflow of wickedness. Kaning being angry with the world, dili po, ato po di siya isalikway. Kaya nga naman, makadugang sa kalibutan sa ato. Nagita masuko ta, makadugang na nakita kalibutan kaya masuko mas sa kalibutan. God reminded us na ako din sa Bible nga this world, kaya kalibutan is under the dominion of Satan temporarily. Sa James 14:30, gitawag siya ni Jesus na He is the prince of this world. Nasa sa John 4:30. Juan 14:30. So, muna, tungkol kay si Satan man ang prince of this world, kung sa may ato i-expect sa mga tao ng kalibutan? Do we expect them nga, they will behave as we behave? Or do we expect filthiness and worldliness in them? Kaya ang prinsipe mamud nila ang enemy. So, syempre, ang i-expect ko nato sa ila, ang kadautan. Pero ang i-expect sa Ginoo sa ato, nga mahimot ang light and salt sa kalibutan. So, mo ni siya, doon mo siya kaklase ng tao, dili ka maka-expect sa ila o kuan kaning mahimot silang suga o asin. Ang i-expect nato sa ila kadautan, kaya ang ilahang prinsipe, si Satan man. Mo-open na sa atong mga social media, dili ito mang-react. Kaya nga naman, normal din na sa ila na mag-rank diya sa social media, mag-istorya o biling mga sa social media. Kaya ang prinsipe man nila, ang enemy. Pero kita, kaya ang ako ang prinsipe si Jesus man, muna mahimot ang light and salt in all social platform na atong abrihan. No? So muna siya nga, muna giingon diri nga, lay aside. Kung dili lang ka perminti mo lay aside, na ikaduha diri nga action word nga gisulat. Ang ikaduha niya and receive with meekness, sa NIV, with humility, the implanted word, which is able to save your soul. So dawato nato ang pulong sa Dios. Dawato nato with humility. So saan mo nato pagdawat with humility? Naa sa verse 22, be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself. So deception man about so sa 16, deception. Kaya ang tao di ay, na dili mo buhat, iyang giilad iyang kaugalingon. Dili mo buhat sa pulong sa Ginoo, iyang giilad ang iyang kaugalingon. So saan mo nato pagdawat with humility? Ang kaning the implanted word, the word of God. Saan mo ito pagdawat? Ato siyang buhaton. Nagibutan din sa verse 23. We have to do, 22, we have to do, be doers and not hearers only. So muna nga, sa verse 23 to 24, if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. So yung ani siya, nag-describe din si James, nga naay tao, nga dili siya doer sa word. Ang dili doer sa word, isama niya sa usa ka tawo nga nagkatubang og salamin. Nakita niya yung naong, nilakaw siya. Taod-taod, nalimta niya ang hitsura niya. Forgets what kind of man he was. So, mo niya ang gisulti diri ni James. So unsa man di ay ang point niini nga verse. Kining
chapter 21 ug 22 ug 23, gipaabot diri ni James sa iyang mga reader nga ang kaning Bible, kaning Word of God, sama siya sa mirror, sama siya sa samin sa ato ang kalag. So, unsa may buhaton sa Word of God? Ang Word of God magsulti sa ato what we look like, unsa ta diha atubangan sa iya. Kini siya diri, kining tao na diri, nga gi-describe ni James, kini nga tao na nagtanaw sa iyahang naong sa samin intently, tapos nilakaw, o nawad-an siya sa, nakalimot siya sa iyahang panagway. So sama na ni sa tao nga nag-meditate sa pulong sa Ginoo, human nilakaw siya. Tapos nalimtan niya, nawad-an siya sa pananaw, unsay gi-reveal sa Ginoo sa iyahang kasing-kasing. Kibali na-fail niya og act ang revelation ni God. Kaya ang kaning pulong sa Dios, maghatag niya itong revelation sa atong mga kinabuhi. God reveals who we are and what we are. And oftentimes, dili siya nindot niya revelation. Ugly siya ng revelation. Kung ato yung basahon ang pulong sa Ginoo, ugly siya. Kaya mayon siya, do not fear. Pasabot, talawang ta. Kung mayon siya nga, offer your, parihatong gabi isa kay Job. Ang iyang mga friends, nag-ingon nga, kasi nakasala ka, nakainganak ka. So, padayon sa Ginoo nga, sakay, judgmental po ta. Kung naay kaning mga circumstances sa kinabuhi sa atong igsuon, nasa itong una-una, nga, kasi wala na ni, kasi nabuhat siya, pili maayo. Nga, bitaw siya. So, gani ang pulong sa Ginoo, it brings revelation into our lives, into our heart. Sa hindi maayo. Ato example si Peter during the Last Supper. Ang Diyos, si Jesus, nag-ingon siya mga disipulo, nga karong gabi inyo kubiyaan. So, kani si Jesus nag-reveal nga, wala siya nag-reveal nga managan sila. Kundili, nag-reveal siya nga karong gabi imanitalaw mo. Ang inyong kasing-kasing puno sa coward kanang pagkatalawan. Pero pagkadungog ani ni Peter, wala siya ganahi og i-object siya kang Jesus, di ba? Ang mga disipulo i-object siya. Dili ako Lord. Nayong tulo isa, dili ko mubiya sa imo. Kay dili nila gusto paminawon ang gi-reveal ni Jesus sa ilang kasing-kasing sa tinuod na kondisyon sa ilang kasing-kasing. Mao na i-deny na siya, i-object na siya sa tao. Hantod nga mabasa nato nga after 3 attempts or after 3 denial ni Peter, di ba nighilak siya o maayo? Kaya iyang paghilak, iyang nasinati kung kinsa gid ay siya. Na-realize niya of who he was. Diha, ang iyang kasing-kasing nakita niya. Peter, nakadungog man siya sa Word of God. Naminaw siya intently. Human paglakaw niya, nawad-an siya sa revelation ni God. Modo, i-deny niya si Jesus 3 times, and after denial, ni-cry out siya, weep bitterly. Nana siya sa Bible. Grabe ang iyang pagila. Tungod, he see in him who really he is. So many times, ang Bible, musyogid na og who we are and what we are. We are weak. Kuyang kita. O ang real condition sa atong kasing-kasing, ipakita yun diri sa pulong sa Ginoo. Dito sa may action na atong i-take. Lord, kung sa may ako action, so ako i-lay diha sa tiil sa Ginoo. And let us pray nga, make me something other than what you just shown in my heart to be. Kanang mo ako, Lord, nga the best of you, nga sa kanang ipakita nimo, ipakita ko nimo katalaw, himo ako, Lord, nga dili na ko mutalaw. Nga nagito siya, kay gi-reveal na sa Ginoo tungod lamang sa akong kasing-kasing. Kaning galing pagka, kaning slow to speak,
Usahay na amang tayo kasi nga, di ta minaw. Kay gusto ta ang atong opinion, atong idea, waray madungog. Slow to get angry. Usahay na anak sa atong kasing-kasing. Muna pa ngayon, kita na ito sa Ginoo. O di kita makabuhat niya nga trabaho, it can only be done by the power of the Holy Spirit. So munang i-surrender, i-lay down diya sa tilang si Ginoo. Lord, ako ni-surrender akong pagkadautan, akong pagkatalawan, akong pagka-prideful. Ang ako ni-surrender si Ginoo. So this is, munang giingon diri nga, be doers and not hearers only. So ako na siya i-lay down. Kaya wala di ba na po na mabuka. And then, sa 24, for he who observes himself goes of, ay di ba? 25 na data. Muna itong 24. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it is not a forgetful hearer, but doer of the work. This one will be blessed in what he does. So kung doer ta, panalanginan yun ang atong aksyon. Nga naman panalanginan man, tungod kay nituot ta sa revelation na ipakita sa pulong sa Diyos sa ato. So muna, panalanginan ng anak sa Ginoo tungod sa atong pagtuo. Nabitaw na sa Romans, no? Nga faith comes from hearing the word of God. So panalanginan ang mga anak sa Ginoo tungod kay nituo man ta sa iyang ipadayag sa ato pinaagi sa iyang pulong. So, muna, pangutang na po kaugalingon nga, sa may ipakita sa Diyos sa ato pinagi sa iyang pulong. About who we are, really about somebody else. Kung maminaw kita, maminaw ka o pulong sa Ginoo, o wala ka sa pulong sa Ginoo, ayaw itugot nga, magunaw ka sa laing tao. Ang ato nga, Lord, kung sa may naasa akong kasing-kasing, show me, Lord. Then, painful din siya, o ugly revelation din siya many times. Tungod kay, ang atong kasing-kasing, hindi naman perfect na adiha. Ang naadiha are all negative. Pero, sa may atong buhaton ni Ana, will we just walk away, parihaan yung tao diri, ang isulti ni James, o forget what we look like? Or will we act in obedience about what the Lord reveals to us? So, morning challenge ato karon nga, pag makapaminaw ta, makadungog ta, makabasa ta sa pulong sa Ginoo, ato siyang ato siyang paminawan kung unsa ang revelation niya sa ato sa atong kasing-kasing. Nasayo ang Diyos kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Naagi mga ugly nga mga dili maayo nga mga kaning naaslo sa kasing-kasing sa tao. Mo nang gusto na niya nga ako na i-lay down sa iyaha. Ipagawas, i-offer sa iyaha. Na di na ako ni kaya, Lord, na buhaton. Ug ato ni itugyan kanimo. Kay kining akong carnal flesh, kining akong carnal flesh, Lord, dili ka buhat sa mga butang nga maayo. It is only to the power of the Holy Spirit na makabuhat ko sa imong gi-reveal. Mo na siya ang atong kuan. Mo ni ang challenge karon no sa ato before we go. Will we just walk away and forget what we look? Or will we act in obedience sa gi-reveal sa Ginoo sa ato pinaagi sa iyang pulong? Sige, mag-angkot ta. Lord, we praise you and we thank you. And salamat kayo, Lord, sa strength na imong ihatag kanako. Thank you, Lord, sa imong pulong. You have revealed your word in each of our hearts. You alone knows the condition of our heart, and we lay down everything to you, dear God. We cannot do it by our own, only to your power, O God, na ang naasul sa among kasing-kasing imong usbon. And it is your desire, O God, nga mahimo kaming mahisama sa imong anak. Maunang, here we are, O God. Change our hearts and make us to be more like Christ every day in our walk. And also, Lord, tabangin kami to really meditate your word day and night. O tabangin po ni Lord sa pagsabot sa inyong pulong. Kaya inyong pulong, Lord, nadaghay mga tinago. It will only be masabtan na nga namo, pinaagi po sa gahong sa balaan Espiritu. Muna, thank you so much, Lord. Lord, himaya imo lamang in Jesus' name. Amen.